Kailangan naman itong si Vice President Sara Duterte nitong tinatawag na psychological evaluation matapos sabihin sa isang press conference na nai-imagine niya na pinuputol ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagbanta na huhukayin ng labi nitong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang ipatapon sa West Philippine Sea. Sinabi nitong si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Conggon na nakababahala mga pahayag nitong si Duterte lalo at isa siyang mataas na opisyal ng Pilipinas. Anya, walang matinong tao ang makakaisip lalo't gagawa ng ganitong klaseng pahayag. Ganito rin ang naging pahayag ni House Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Nagpahayag rin ng pagkabahala sa seryosong implikasyon ng mga sinabi nitong si Duterte. Kaya hinimok nitong si Ortega si Vice President Sara na magpatingin na sa eksperto. Sa isang press conference mga kapubo, kung maalala, ay sinabi nitong si Vice President Sara na nai-imagine niya na pinupugutan si Pangulong Marcos. Ito mano ang indikasyon na toxic na ang kanilang relasyon. Sinabi rin ni Duterte na nagpadala ito ng mensahe kay Senator Amy Marcos sa isang group chat at sinabi na kung hindi ititigil ang mga pag-atake ay ipahuhukay nito ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa may West Philippine Sea. Inilabas ni Duterte ang pahayag sa ipinatawag ko nitong press conference matapos na usisain ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang questionable nitong paggamit ng kanyang confidential funds sa ilalim po ng Office of the Vice President at Department of Education. Naturang pagdinig, itinanggi ng mga sundalong dumalo na may natanggap silang confidential fund mula kay VP Sara para yan sa Youth Leadership Summit na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon sa mga sundalo mula po sa Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan ang gumastos sa summit. Ayon sa record ng komisyon o ng Commission on Audit, isinumite ni Duterte ang mga sertifikasyon mula po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas para patunayan na ginastos nito na 15 billion pesos na pambayad umano sa mga impormante. Pero ayon sa mga opisyal ng Sandatahang Lakas, ang mga sertifikasyon ay para sa pagdaraos ng Youth Leadership Summit. Sa halip na sagutin ang mga tanong kaugnay ng paggamit ng confidential funds ay tinatawag na press conference, ang inahayag ni Duterte ay mga atake kay Pangulong Marcos. Sinabi naman ni Conggon na ang issue ay hindi lamang pagkakaroon ng financial accountability. Lalo pang nakumbinsi ang mga mambabatas na naabuso raw ang paggamit ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President. Ito ay matapos ang pagharap sa hearing o pagdinig ng House Committee on Good Government ng mga tauhan ni Vice President Sara na sina Attorney Michael Poa at Nolasco Mimpin. Tinukoy ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel ang 16 o 16 million pesos na ginastos ng Office of the Vice President sa UPA ng mga safe houses sa loob lamang ng 11 araw. Lumalabas anya na mga upang ito ng safe houses kada araw ay mahigit 1.4 million pesos. Ito ay kung ikukumpara sa pinakamababang bayad ng upa ng mga safe house na nasa 250,000 pesos hanggang 1 milyong piso kada araw. Inimbestigahan na din ng Kongreso ang sinasabing paghingi ng mga kickback sa ilang kongresista ni dating Department of Education Undersecretary Epimaco Densing. Partikular na po dito ang kickback kapalit daw ng pag-aproba sa pagtatayo ng school building projects sa iba't ibang mga distrito. Nagsanay ang Special Forces ng Philippine Coast Guard kasama ang US Special Operations Task Force kung paano tutugunan ang non-compliant vessels bilang parte ng Small Vessel Defensive Tactics Force doon sa Palawan sa loob po yan ng halos 3 linggo. Maliban dito, nagsagawa din ng Coast Guard District Palawan at substations nito ng tactical exercises para mapahusay pa ang kooperasyon at best practices para sa epektibong engagement mula noong Oktubre 1 hanggang 18 sa Puerto Princesa City. Ang Palawan nga kung saan isinagawa ang naturang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay isang island province na gateway patungo sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Doon, namataan din na umaaligid sa mga nakalipas na buwan ang mga barko ng China at naglalayag sa may Palawan kabilang ang tinaguriang Master Ship ng China na namataan malapit sa El Nido, Palawan noong June 25. Ang Chinese Survey din and research vessel ng China na iniskortan ng 6 na maritime militia vessels ay namataan din malapit doon sa Palawan noon naman yan Setyembre 23 ng kasalukuyang taon. Biyahe po sa isang puerto, dyan sa may bahagi po ng Bicol, papunta pong Catanduanes, suspendido dahil po yan sa Tropical Depression. Ito kong Christine. May mga update po dyan ng Bombo Radio Legazpi.
Suspendido na ang biyahe sa pantalan ng Tabaco City sa Albay papuntang lalawigan ng Catanduanes matapos na itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang nasabing lalawigan dahil sa epekto ng Tropical Depression Christine. Ayon kay Aquiles Galindez, ang Media Relations Officer ng Philippine Ports Authority Bicol Port Management Office, sa naging panayam ng Bombo Radyo Legazpi bago pa man mag-alas 6 kaninang umaga ay nagpalabas na ng Sea Travel Advisory ang mga substation ng Coast Guard San Andres, Verac, Catanduanes at Tabaco City, Albay kung saan hindi pinapayagan na maglayag ang mga barko sa nasabing pantalan. Nakapagtala na ng aabot sa mahigit kumulang 470 stranded passengers sa Tabaco Port kasama na mga na-stranded na 17 trucks sa 7 bus sina 17 light vehicles. Samantala naman nasa 4 na trucks at 8 pasahero ang na-stranded sa terminal building ng Verac, Catanduanes. Sa ngayon ay patuloy na binabantayan ng Philippine Ports Authority ang iba pang mga pantalan lalo na sa Matnog Port dahil mayroon ng ilang bayan sa Visayas ang nakataas na ang signal warning. Inaasahan naman sa mga susunod na oras ay magpapalabas ng direktiba ang Office of Civil Defense sa Bicol sa pamamagitan ng Land Transportation Office Bicol para sa travel advisory upang sa terminal pa lang ng bus sa Manila ay hindi na payagang magbiyahe. Abiso naman ang opisyal sa mga nagpaplanong magbiyahe papuntang Visayas, Masbate at Catanduanes, i-monitor na muna ang lagay ng panahon para hindi ma-stranded kung sakaling lumala ang epekto ng naturang bagyo. Kami po sa PMO Bicol ay nananawagan sa ating mga kababayan na bumabiyahe or nagpaplanong magbiyahe papunta dito sa mga pantalan na sakop ng PMO Bicol na sa ngayon po ay ang biyahe po ng mga pampasaherong barko sa rutang Tabaco Albay papuntang Catanduanes ay suspendido na po dahil dito sa Bagyong Christine. Yung tingin itong silang Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Assistant Secretary Teofilo Gladys III na huling pagkakataon na para ho sa mga jeepney operator ang pagbubukas nito ng aplikasyon para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o Consolidation. Ayon kay Gladys, ang pagbubukas muli sa konsolidasyon ay bahagi po ng pagkilala nito sa panawagan ng pamahalaan na walang dapat maiwan sa Public Transport Modernization Program. Gate pa ng naturang opisyal, huling pagbubukas na itong gagawin ng naturang ahensya. Nilinaw naman ni Gladys na papayagan lamang nilang umanib ang mga tsuper at operator ng mga public utility vehicle sa mga kasalukuyan ng kooperatiba, subalit hindi napapayagan naman ito na bumuo ng kanilang sariling korporasyon o kooperatiba. Ayon pa kay Gladys, mula noong Oktubre 15 ay ilang libong operator, mga tsuper na rin, ang agad nagtungo sa Land Transportation Franchising upang samantalahin ang pagbubukas ng consolidation. Narito, ang bahagi po ng kanyang pahayag. Ito po ay pagkilala po sa mensahe ng ating pamahalaan na dapat po walang maiwanan sa programa ng modernisasyon. Ito rin po ang naging mensahe ng Senado po sa amin. So bilang pagkilala po at pagtugon dito, nagdesisyon po ang LTFRB na for the last time ho, muling bubuksan po yung application for consolidation para dun sa mga naiwanan o nung unay nagduda po sa programa ng gobyerno. And then nung nakita nilang maganda na po, gusto na nilang sumama. So para mahikayat po sila na sumama at para po matugunan po yung at hikayin ng pamahalaan na walang dapat maiwanan sa modernisasyon, muli po namin binuksan itong programa from October 15 up to November 29 po, which is the last working day of November. Mula po noong Oktubre 15 kung kailan ito binuksan, magtatagal ang reopening hanggang sa Nobyembre 28 ng taong 2024. Muli pong nanawagan itong si Chairman Gladys sa mga hindi pa nakapag-consolidate na samantalahin ng pagkakataon upang makasali sa programa ng pamahalaan na isang moderno, yaong mga pampublikong sasakyan. Muli, ang bahagi po ng kanyang pahayag. Buong Pilipinas po ito. In fact ho, nung paglabas po namin ng board resolution, may 500 na ho nakaabang kaagad sa Region 4 na mga gusto ho nilang sumama sa consolidation po at sila po ay natutuwa at binuksan ho namin ulit yung programa for consolidation. So, it's all over the Philippines po to, and as of Friday po, ako po ay natutuwa na masabi sa inyo na on the first 2 days pa lang po, there are about 2,800 applicants nationwide. Maalala pong nagpaso itong Extended Public Utility Vehicle Modernization o Consolidation noon pong Abril 30. Gayunpaman pinayagan pa rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board yung mga unconsolidated jeepney at mga UV Express unit na mamasada sa mga rutang meron pong mababang bilang itong mga sumali o mga unit na sumali sa consolidation process. Nakahanda ng umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Binigyang diin ng dating Pangulo na hinihintay lamang niya ito hong imbitasyon ng naturang komite upang tuluyan siyang dadalo sa naturang pagdinig. Muling binigyang diin ng Pangulo na hindi na siya ang presidente at isa na lamang siyang ordinaryong mamamayan at irerespeto ito hong imbitasyon sa kanya ng Kamara de Representantes.
Nanguna itong si Duterte sa drug war na itinuturong kumitil sa buhay ng mahigit 30,000 mga biktima na sila pong itinuturing bilang mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Hindi ako atras dyan. At marami akong sabihin sa taong bayan. Ayon pa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may mga nais din siyang klaruhin doon ho sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Kaugnay pa rin po yan sa mga nauna po niyang pronouncement o nauna niyang kautusan sa mga kapulisan na nagsilbing pangunahing nagsagawa ng kampanya laban sa illegal na droga noong siyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Muli, ang bahagi pa rin po ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, kung ito lang naman, it's all about me, edi ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings, sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. Handa umano itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na pangunahan ng investigasyon ng Senado sa madugong drug war na pinangunahan ho dati ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una nang sinabi nitong si Senate President Francis Escudero na ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa ng parallel investigation kung saan ang naturang komite ay pangungunahan nitong si Senator Pimentel. Ayon sa Senador, tatanggapin niya ang kanyang bagong assignment. Ang Blue Ribbon Committee ang tanging may motu proprio authority na magsagawa ng investigasyon. Ngayon po at naka-break ang Kongreso. Ayon kay Senate President Escudero, mas nakabubuting makapagsagawa o masimulan na ang pagdinig bago ang pagbabalik sesyon sa Nobyembre 4 dahil tiyak daw na magiging abala na ang Senado at maging ang Kamara sa pagtalakay sa 6.35 trillion pesos na national budget para huyan sa 2025. Sa kasalukuyan, wala pa pong eksaktong araw kung kailan sisimulan ng Blue Ribbon ang investigasyon nito.